Sa dami ng mga bayani sa kasaysayan ng Pilipinas, marami tayong kilala. Pero paano naman yung mga bayaning tila natabunan na ng panahon pero yung sakripisyo pala nila naging napaka-importante para sa kalayaan natin? Ngayon, bubuksan natin ng isang kwento ng katapangan, isang binitawang pangako at isang di matatawarang sakripisyo. Pag sinabing Aguinaldo, sino agad ang pumapasok sa isip nyo? Siyempre, si Emilio Aguinaldo, yung unang pangulo, di ba? Pero, alam nyo ba na mayroon siyang nakakatandang kapatid? Si Crispulo. At yung kwento niya, isa sa mga pinakamahalaga pero madalas nakakaligtaang bahagi ng ating himagsikan. So, para masimulan, kilalanin muna natin siya. Sino nga ba si Crispulo Aguinaldo? Hindi lang bilang isang revolusyonaryo, kundi bilang ang kuya ng taong magiging unang presidente ng Pilipinas. Okay, so si Crispulo, isinilang siya sa Kawit, Cavite. At ang sabi, bata pa lang daw, kitang-kita na yung pagiging matatag at may paninindigan niya. Ito yung mga katangian na eventually humubog sa kanya para maging isa sa mga lider ng revolusyon. Ayan, tingnan ninyo to. Dito natin makikita yung pinagkaiba nilang magkapatid. Si Crispulo, yung kuya, siya yung kilala sa pagiging matatag at may prinsipyo. Habang yung nakababatang si Emilio, siya yung sumikat bilang ang batang general at naging unang pangulo. Magkaiba man yung naging papel nila, pareho silang naging, napaka-crucial para sa himagsikan. Sige, mula sa pagiging kapatid, punta naman tayo sa papel niya sa digmaan. Paano nga ba naging isang iginagalang na general si Crispulo Aguinaldo? At hindi lang siya basta sundalo ha. Ang ranggo niya, Teniente General. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, isa siya sa mga top brass. Kasama siya sa mga utak at leader ng mga pinakamalalaki at pinakamahahalagang laban para sa kalayaan. Bigatin, di ba? At ito yung pinakamahalagang punto yung respeto sa kanya, hindi yun dahil sa apelyido niya. Nakuha niya yun dahil sa galing at tapang niya mismo sa labanan. Siya yung tipo ng leader na kasama mo sa frontline, kaya naman yung tiwala at paggalang sa kanya ng mga sundalo niya, talagang buong buo. Okay, dito na tayo papasok sa para sa akin pinakadramatikong bahagi ng buhay niya. Isang pangakong magtatagda ng kanyang kapalaran. Isipin niyo yung sitwasyon. Early 1897, grabe yung banta. Nilusob ng mga Kastila ang Cavite na para bang puso ng buong revolusyon. Kung babagsak ang Cavite, delikadong lahat. Ganun kataas yung stakes. Tapos, sa gitna ng lahat na niyan, nangyayari yung makasaysayang Tejeros Convention. Dito, nagkaroon ng isang napakahalagang usapan sa pagitan ng magkapatid na Aguinaldo, isang usapang babago sa takbo ng lahat. At ito yung eksakto mga salitang binitawan ni Crispulo sa kapatid niyang si Emilio. Parang niyang sinabi, Emilio, huwag kang mag-alala, tanggapin mo ang tungkulin mo sa gobyerno. Ako nang bahala dito sa laban. Ako ang haharap sa kanila. Grabe, isang pangakong tinatakan niya ng sarili niyang buhay. So paano niya tinupad yung binitawan niyang salita? Dito na natin masasaksihan sa labanan sa Pasong Santol. Ang bilis na mga pangyari, no? Tingnan nyo, halos magkakasunod lang. Kakagaling lang sa konbensyon, kabibitaw lang ng pangako niya. Tapos ilang araw lang ang lumipas. Boom! Sumabak na agad si Crispulo sa isa sa pinakamadugong labanan ng himagsikan. At ito pa yung matindi. Tingnan nyo yung sitwasyon nila. Dehado sila sa lahat ng aspeto. Kulang sa bilang ng sundalo, kulang at luma ang armas kumpara sa mga Kastila. Sa papel, parang talo na sila bago pa magsimula. Pero hindi nasusukat sa papel ang tapang. At yun nga ang nangyari. Hindi siya nagtago sa likod. Kasama ng kanyang mga sundalo, si General Crispulo Aguinaldo ay lumaban sa pinakaunahan. At doon, sa gitna ng putukan, tinamaan siya ng bala at nagbuwis ng buhay. Pero tinupad niya ang kanyang pangako. Pero alam nyo, ang kwento niya ay hindi natapos sa kanyang pagkamatay. Dahil ang tanong, ano ba ang naging pamana sa mundo ng napakalaking sakripisyong ito? Kasi yung kamatayan niya, naging parang mitya yun. Nagbigay ito ng panibagong lakas at inspirasyon sa mga revolusyonaryo para lalong ipaglaban yung kalayaan na pinangarap ni Crispulo para sa ating bayan. So ang buhay ni Crispulo Aguinaldo, nag-iwan yan sa atin ng mga aral tungkol sa tunay na ibig sabihin ng sakripisyo, yung bigat at halaga ng isang pangako, yung katapatan sa tungkulin at higit sa lahat yung pag-aalay ng sarili para sa mas mataas na layunin. Ito yung totoong larawan ng isang bayani. Kaya naman, sa pagtatapos nitong paglalahad natin, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Para sa inyo,
Ano ba talaga ang sukatan ng kabayanihan? Yung tagumpay ba? Yung kasikatan? O baka naman, nasa tahimik na pagtupad sa tungkulin at pangako kahit na ang kapalit nito ay ang sariling buhay? Ano sa tingin nyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.